May kanya-kanyang reforma sa ekonomiya at budget na isinusulong ang mga kandidato sa pagkapangulo ngayong eleksyon 2016. Ang mga reformang ito, posible nga bang matupad sa pananaw ng mga eksperto? Yan ang balitang hatid ni Pia Arcangel. Apat na presidential candidate ang pabor o bukas na pag-aralan ang pagpapababa ng personal income tax. Sa kanila, masasabing pinakaradikal ang pangako ni Vice President Jejomar Binay na hindi lang ibababa kundi tatanggalin pa ang buwis ng mga kumikita ng 30,000 piso pababa. Malaking tanong tuloy kung saan niya kukunin ang panggastos sa mga proyekto, lalo't sinabi niya ring 5% ng GDP ang ilalaan sa infrastruktura. Ang bulk ng income natin ay middle class. In fact, nandiyan yan sa around 30,000. So he's cutting it close unless he can produce along with that proposal yung source ng pundo o ng tax na pampuno. Sabi ni Binay noon, posible pa rin yan. Bagay na sinegundahan at ipinaliwanag din kung paano ng isa pang analyst na aming nakausap. Kung mababawasan daw ang tax, madadagdagan yung consumer spending mo kasi madadagdagan yung purchasing power mo, no? Or magkakaroon ka ng incentive para mag-save o magbangko. Kaugnay naman sa dagdag sahod, dalawa na ang tiniyak ito kung manalo. Pero mas partikular ang plano ni Senator Grace Poe kung saan ang dagdag sahod ay nakabatay sa taas ng bilihin. Maganda sana. What we have to do is appeal to the private sector to increase the wages of their workers. And many private sector people are socially responsible. So pag nakita ng inflation is 2%, they'll improve the wages by 2% or even more. Pero mahirap daw dahil ang laki ng sahod ay nagdudulot ng paglakas ng demand na nagpapamahal sa presyo ng bilihin. The simple law of supply and demand will tell you that there will be more demand. The question is there an increase in supply as well? So kung hindi parehong mag-i-improve yan, magkakaroon lang ng inflation. Sa lahat ng presidential candidates naman, naiiba ang bottom-up budgeting program na ipinangako ni Mar Rojas na ipagpatuloy. Dito, mga komunidad ang magpaplano ng kailangan nilang proyekto para pondohan ng gobyerno. Puna ng isang eksperto. Maganda si bottom-up budgeting kung hindi lang barangay at hindi lang munisipyo ang i-involve mo. Dapat i-involve mo hanggang provincial level. Kung down-to-top approach ang gusto ni Rojas sa budget, federalismo naman ang nakikitang solusyon dyan ni Mayor Rodrigo Duterte. Pero tila mahihirapan daw itong ipatupad, sabi ng isang analyst. Dalawang major process yan ang constitution making. One is a constitutional convention. Second na paraan, you get Congress to convene as a constituent assembly. And then, the same din yung process except na wala na yung may eleksyon. Sa ngayon, mas makatotohanan daw ang planong decentralization at devolution ni Binay at Poe. Ito yung paglilipat na mas mabigat na kapangyarihan sa mga local government mula sa national government. Nakapaloob na yun sa local government code at sa constitution din yan. So you don't need to change the constitution, you only need to pass a new law or baguhin mo yung local government code to encompass yung mga reforms na gusto mo. Mas madali yun. Kaya in terms nung, let's say within a 6-year term, feasible yun. Pia Arcangel, GMA News.